atong i-repeat. Ari, ato sang ipainela kaninyo si Lupin. The gentleman thief. But no one ever found where he hid his last treasure. Arsène Lupin, master of disguise, thief of legends, a man who stole only from the corrupt and vanished without a trace. Arsène Lupin. Mauna siya mga katropa. Stole from the corrupt? Oo. O karon trending na tungod kang Rowena Guanzon. O sige, ingon ni Rowena de. Ha? O sige, ingon Rowena. Gitandi man niya ang atong Pangulo ngadto kang Arsène Lupin. Pamilyar man suot ni... Tanawa, Pareha magpurma. di ba? So mayo-mayo gid mga katropa. Mo to kung ano ba gid na. Basta mauna siya ang litrato. Mura daw siya si Arsène Lupin. Stole from the corrupt? Say, atong isa-isahon ni, dili malikayan. Nga kaning nga maong issue, kaning maong hulagway, magkulbog yun sa social media. Humay nga gipakita ni Atty. Rowena Guanzon ang usa ka hulagway nga nagtandi sa tuang Pangulo ngadto sa bantog nga gentleman thief. Walay lain mga katropa kundili si Arsène Lupin. Sa unang tanaw nimo ang duha ka parehong nagsulub og eleganteng terno, may hatod nga kumpiyansa. Og daw master sa pangligla sa pananaw sa katawhan. Apan luyo mga katropa ni ining nindot nga pasundayag, nagpahiyom ang pait nga realidad sa Pilipinas. Una ang korupsyon. Number one. Samtang si Lupin mga katropa na ilhan nga mangawat gikan sa mga kurakot aron ihatag sa kabus. Ang sitwasyon sa nasod murag baliktad. Ang kaban sa gobyerno nga gikan sa singod sa katawhan mao hinuoy daw na anam-anamog na nganaw luyo sa mga nindot nga pulong sa diplomasya. Nya ang pagtabon sa korupsyon sa kasamtangang administrasyon susama sa usa ka master of disguise nga si Lupin. Gigamit ang mga mahalon nga biyahe sa gawas nasod o mga nindot nga PR or public relation aron nga tabunan ang baho sa mga anomalya sa gobyerno. Ingon sa giingon ni Guanzon, napanood ko na ito dati. Na nagpasabot nga ang drama sa pagpangawat sa gahom ug bahandi dili na bag-o sa pamilyang Marcos. Kung si Lupin daling makawala sa walay agi, ang korupsyon sa Pilipinas daw nahimo na usab nga usa ka salamangka. Makita sa mata sa katawhan ang pag-antos apan ang mga sad-an nagpabiling gawas nun mupahiyom unya nagsulob gihapon sa ilang mahalon nga maskara sa garbo. Di ba? Ang atong pangutana, ang nindot nga imahe ba ni PBM, tinuod nga serbisyo o usa lang ka disguise sama ni Lupin aron tabunan ang korupsyon. Unsa pa nito bag di ay? Di ba? Muna itong pangutana diya katropang Chris. Sige, istorya sa kadaya kaday lang. Kaya ito sang i-adjust to dito kadali. Dito mga katropa, sikat kay ni si Lupin itong nga panahon 1990s, mga 90s mga bata kay inig mahapon na magtapok din Miss TV. O niya mo tan-aw mi anang Lupin nga grabe kayo ang istorya ba. Ginabangan nimo matag hapon kay series man ni siya sa GMA ni katrobang Ruel. Makita nimo unya masabtan nimo nga ang ginapromote dire usa ka gentleman nga kawatan nga bisag unsaon niya pag himo siyang pagpangawat ang matabangan niya mga pobre. Unya kunuhay ang tao magkaroog simpatiya kay gitabangan man sila pero katrupa sa tinuod lang akong na-realize ba bisag maayo ang tumong o dautan ang tumong pareha silang kawatan ug ang pagpangawat mo naglihok sa mga yawanon nga mga individual. O siyempre, ilahalang kang gustong butangan o kanang paglingla, ilarong ka nga kunuhay, tabang silag mayo. Gentleman thief. Nagtingog na siya. Wita mga katropa, si Arsène Lupin, tinuod, ganahan ang mga daghang bata ani kay anime man eh. Pero I don't think kung ganahan ba ang mga bata sa atong kasamtangang Pangulos Pilipinas karon. Na, atong ikumpara katropang Chris ang imahe ni PBBM versus Arsène Lupin. Ang gentleman nga dating. Nga naman nga ang forma ni PBBM itandi man sa usak ka master of disguise sama ni Lupin. I don't know, sabay katuyuan ni katropang Rowena Guanzon.
Katropa na nato ni Ron. Di Lagi, ba? lagi. Oo. Ay naman, pari-parehong aura. Aha. Nya ang binuhatan, halos magkapareho. Parehas nina pag yun. So aura sa gahom usa ang mensahe luyo sa mahalon nga terno og nindot nga pamatasan taliwala sa kalisod sa atong nasod. Pareha na sila kinaiya katropang Ruel kay sangal pareha silang kanang kumbaga ang ilang ginabit-bit nga aura pareha kay pareha silang tumong. Pero ambot lang kung tinuod gyud kay presidente nga nangawat. Wala pa kabalo na. O syempre dalupin comparison atong isgutan. Ang pasumbingay ni Attorney Rowena Guanzon pagdayeg ba kini o pagdayeg ba kini sa estilo o pasidaan sa kahana sa panglingla. Bitaw mga katrupa, matingala ta ni Attorney Guanzon nganong imo manggi tandi ang duha nga ang mahal na pangulo bisag unsaon para nimo pasangil diha nga aduna siya kalabigitan sa pagpangaw wala man kay napamatud-an. Dili ka pwedeng mo ingon na Rowena Guanzon kay wala kay usa sa imong mga ebidensya hangtod karon wa pa nasulbad ang serious corruption sa atong nasod, ang flood control corruption, di ba? Bisag unsa na mo sagol nga mga isyu sa isgutanan pero di gyud masulbad-sulbad kining corruption issue sa atong nasod. Si Arsene Lupin usa ka master of disguise. Oh. Kumbaga, sama sa kawat ni Lupin mga katropa nga wala gyud matrace ba? Wala gyud. Mo laging ana nagakaitabo karon sa ato ang panggobyerno. Agay. Mo nang dili mo malikay nga matandi na ni Attorney Rowena Guanzon. Ay, Di ba? Karon no, gamit-gamito ng mga foreign trips. Aron lang nga tabunan ng mga lokal nga issue sa korupsyon. Agay. Nag-foreign trip kabalong na issue gani sa kalisod sa Pilipinas. Tuwa sa gawas sa nasod. magtipid ta kay siya mag-foreign trip. Di ba? So, murabag ka ng iskutanan sa intelligence pan nga gigamit niya itong panulo. Sekreto man nga pondo. Pero pagabot lagi kay Sara Duterte, wa man lagi sekreto. Wala sikreto eh. Murag gilamian sila sing gibuhat. Ang invisible nga kawatan katropang Roel, naglisod nga nganong lisod lang gihapon dakpon. Ang og pamatud-an ang mga anomalya sa taas nga opisyal. Kay gunit man nila. Naman silang gahom nga pwede ra silang mulihay-lihay. Wala ka siya si Arsene Lupin, kabalo kayo ba, mo diskarte, o makalit ng kawaha. Pero nganong Arsene yung pangalan. Arsene, pangalan Arsene ba? Lupin. Kay Lupin III man to akong... Mo man na siya, Lupin Mo siya III. gyapon. Arsene Lupin III. Okay. Yang papa, yang lulo ni kawatan na gyapon sa una. Arsene Lupin III. Grabe no. Mura kuan gyud ba? Gitakdo gyud ba? Junior. Pero katong word ni Attorney Guanzon ba, sabi ko, napanood ko na ito dati yun, sa kay pasabot niya to. Lagi lapad kay to. Pwedeng itandi nga to sa iyang amahan, pwedeng itandi kang Arsene Lupin, di ba? Siyempre, naka 90s man yata na si, dili, mga 80s siguro ni si Guanzon. Pero ano ba, nakakita gid siya ng Lupin III, di ba? Ang salida, gihimo magaling salida sa pelikula, di ba? Gihimong pelikula ni nga istoryas kinabuhi. O fictional ni, pero ang nakalahian lang, fictional versus the real. Muna siyang ginasulti na to, sa atong paggoberno, makita mo ginato ang kamatuuran o kang pagpakaroon ingnon. Di ba, sa mga investigasyon, inyong tanawang good, saan nga kay tabo, basta gani padulong na sa Malacanang mga katropa, mahilom na ang investigasyon, maundang ang investigasyon sa House of Representatives Daghang rason. o sa Senate. Dagang kayo, niya katong 18 ka rin sa inyong tanawon, mismo mga katropa, ang Blue Ribbon Committee Chair ang nagaingon nga dili kayo dapat din tuuhan na grabe naman po na binuang. Diba? Murabag ka ng kita nga mga tao, mga katropa nga nagpaabot sa unsa may desisyon o kalabasan nini pag-imbestigan nila sa politika. Murabag ka ng klaro pa sa hayag pa sa may tagnitgit sa alkitran ang ato makita, di ba? Kay parte bang hayaga. Mo na di mo malikayan nga itandi ni Guanzon. Kaya yun ani, pero seryoso din nga iyang akusasyon na. O pwede mo tama kasulti, seryoso pero gibugal-bugalan sa politika. Kaya gitandi-tandi naman gid niya. Pero actually kung imong tanawon, mura yung Arsene Lupin ang atong paggobyerno. Tinuod na. Lisod kay imbestigahan pag-abot sa korupsyon. Bullseye! Bullseye! Mo lagi kinsa may imbestigahan kung sila'y nasa gahom.
Kinsay imbestigahan nimo kung sila nga nagdumala ang dapat manubag. Nindot ang aura sa atong presidente. Nakabot sa international stage. Aura ha? Pero unsa magyud ang tinuod nga hulagway sa Pilipinas? Oh, Ang kaniha lang. nasinatian sa mga katawan karon nga grabing kapait, grabing kalisod. Ganyan, nadungog niyo to sa tatay. Muna na looy sa katubang Ruel, taon wapay pamahaw. Aning kamot sa, nga makatigom lang siya yung gitubil, 59 pesos. Nga sa Malacanang, kaya nilang magpasundayag na pagkaon mga katropa. Nga mahalon kay mga pagkaon ang ginaserve, naka-steak pa. Agoy. Wapay siguro ang baka ni anak mga katropa gikan para sa abroad gaberti mahala ang per kilo. Karang wagyu. Huwag yun pada. Wagyu magpaluma-luma. Mahal ito, wagyu. Di ba? Tanawa na ko yung lifestyle sa mga nasa gahom. Di ba? Maako nila mo sakay-sakay atong eroplano ay helicopter nga mo po gisakyan atong mga malita. Wala pa ito bayad kay ang bayad ato katurawang malita. Grabe ha. Wala, subo pamalandungon pero tinuod nga nakitabo. Murag atong istorya sa kinabuhi nato murag kingkoy nga istorya. Murag anime lang ta. Pero tinuod na nga natagamtaban sa katawang Pilipino ang halapad nga pagpangawkaw. Pagpangawat sa kaban sa gobyerno nga hangtod karon dili madakpan-dakpan kay Lupin man ang nagpahigayon. Oh, kay maayo man mo trabaho, walay trace na limang kanana. No. Only in the Philippines na. Nga ang mga dagkong isda sa korupsyon, di yun masulod, di mataral, di mapriso. Dadya gawas doon mga katropa, nagngisi-ngisi pa. Igagaw pa sa Pangulo. Agay! O bati mismo siguro atong Pangulo ba si apil pa din ni mga katropa? Mao na ba nag-ingon nato nga justice for sale? Wag yun doon tayo ani. Mau-mau na yun na. Kay sama sa usa ka fiksyonal nga istorya, doon na ba'y paglaom nga mabalik ang kinawat nga bahandis na sun? Wala oy, asa pa kayo. Bot-bot na. Katong ginaingon nila nga ang modernong Robin Hood katropang Ruel. O, si Lupin. Mangawat nga to sa mga korap. Para ihatag nga to sa mga kabos. Ang Pilipinas kay baliktad man. Kawatan ng mga kabos aron ibutang sa ilang mga bulsa. Agay! So, Kaya ka naman, kwarta man ito na. gani man. Nya, sige sila travel ato man ang taxes. Unsay garbo, unsay mahaton niya, pila kang gasto niya padulog US. Hotel pa lang daan. Mukas to nagmilyon o undagi tabang na sa mga OFW. Correct. Walay doubt nga nung naabot ang 18 trillion atong utang sa nasod. Ni mga panahon na, pait kayo. Gusto pa yun nila mangutang niya, gastuhon lang nila sa mga maggarbuhon nila dahil mga Lifestyle. bisyo. Pati bisyo garbo, kay cocaine man, di man siya mo. Marijuana lang ang tama na Pangulo. Kay, kuan ba, everybody can afford. Diba? Kabaliktaran gani si Lupe noon nagapangawat siya ngadto sa korap. Ginahatag niya sa mga kabos. Muna siya Robin Hood ba? Lagi. Pero ang Pilipinas part sa itong mga opisyales mangawat sa tuwa nga mga kabos aron ibutang nila sa ilang kaugalingong bulsa. May man tong Maunay kalahian nila ni Lupe na pare-pareha na sila nagdagway mga kawatan yapon. Pero ang pagpangawat ni Lupe para sa mga kabos, ang problema sa tuwang nasod, ang pagpangawat gikan sa mga kabos, ibutang nila sila mga bulsa. kalahian pa rin ng duha katropang Ruel. Kalahian nila. Si saman. Lupin, fiction. Ang Pangulo na to, tinuod. realidad. Mga nagbali na lang akong tanong. Katong ang Pangulo, fiction lang to iya ha. O niya kay Lupin, tinuod. Kay makatabang man to sa mga kabos kahit paano ba. Na good deeds pero sayop gyapon. Pero ang tinuod na hinuon na samot magkapait kay ang pagpangawat tinuod niya gikan pag pobre isulod sa kaugaling bulsa. Di lang madakpan kay nga naman sila may nagdumala sa DOJ, sa ombudsman ug daghan pang uban. Nga. Sabay tanaw ninyo, mas importante ba sa tuang nga mga Pilipino ang itsura sa lider kaysa sa iyang agi sa pagsumpo sa korupsyon? Wala dai kung baboy ka sa tanos tao, baboy ni ka. Sabagay. Kung ayaw lagi tagaay og bulawan o kanabang perlas ang baboy kay iya ra daw kuning hugaw-hugawan gyapon. Mahintag ang Bago nimong ligo. Mahintag pagkababoy sa Pangulo kanang tinuod. Literal. Kaya mukhaon na siya kaugalingon niya. Bungad. Pero wa man baboy ang kinaiya lang.
Peting paita, pero gentleman kita na, no? Mura si Lupin kita. Oo. Gentleman gani kayo. Oh, murag di makabuak baso. Di makabuok paso, pero pagkabot sa New York, kiralihan, oy.